Ngayon na nga ay ako ay mag-video dito sa Christmas party namin. Ayan nga po ay kasama ko po ang pinakamadaldal na kasama pero ako ang laging napipikon. Yun na nga, hindi sana ako mag-voice over kaso nga na-mute ni TikTok. Oh my God. Hindi ko alam kung bakit na-mute ni TikTok ang aking video. At syempre marami pa ang hindi ko alam tungkol sa TikTok at kung ano ang mga dahilan kaya nai-mute ang isang video. Yun na nga po ang sinasabi ko dyan ay sabi ko ba't may ice sa loob ng Coke? At syempre naman ang sabi naman ng isa ay hindi yan Coke kundi coffee. Uy, kape ba? At ayan na nga, linulukulo ko siya na ang sabi ko, anong masasabi mo sa iyong birthday? At syempre nga, hindi niya birthday kundi Christmas party namin. Uy, sumasablay naman ako sa pagtatagalog. Ayan na. At ayan na nga, nagpapatuloy ako sa pagbibideo ko at tinatanong ko si Ate Enday kung saan nila ito ging order. Uy, wala na. At yun na nga, pagpaumanhin nyo ang aking salita dahil hindi talaga ako sanay sa pagtagalog. Uy, sa pagtatagalog. O diba, ang dami kong sablay sa pagsasalita. At syempre na nga, ayan na nga, turo-turo muna tayo dyan sa mga pagkain na nakadisplay. At syempre naman dito ay kanya-kanyang dala. At habang nag-aantay kami ng ibang kasama namin, ayan na, nagdadaldala na kami. Mukha na siya naggalit na galit sa akin. Hindi siya galit ay nagpapaliwanag lang siya dahil marami daw ang pusa at aso sa school nila. At dahil parang galit siya dahil ang kanilang pagkain sa school ay kinain daw ng aso at pusa. At ang sabi ko diyan ay sabi ko ang laki naman ng pansit with bihon. At syempre nagtataka ko ba't nakabalot-balot na ang mga pansit. At syempre hindi nakatiis ang aking mahiwagang bunganga at nagtanong. Para pa saan ang plato na ito? Eh nakaplastik naman yung pansit at saka spaghetti. At syempre naman pala mayroon pa pala ditong spaghetti na hindi pa naibalot. At ayan na nga napalingon ako dun sa babae na yon dahil tinatanong niya ako na kung saan na daw ang aking ina. Oo nga naman sila na lang yung inaantay namin dahil magsisimula na kami dahil sila ang nagpagiling sa kamuting kahoy. Dahil noon nga naman, di naman pinapagiling ang kamuting kahoy kundi binabayo-bayo na lang. At syempre naman para hindi na nga mahirap at pangmadalian na lang at hindi nasasakit ang kamay, kailangan na ipagiling. At syempre ito na ang kinaabang-abangan ng lahat ng members dito. Ayan na nga po ay lagi ko pinagpipray sa Lord na sana ang organization na ito ay tatagal at lalago. Tama ba? Yung ano ba? Yung para siyang grupo tapos mayroong kaming kunting business. Uy, tama ba? Basta pagpaumanhin nyo na lang, hindi ako marunong magpaliwanag. O, diba? Yung mag-asawa na yun, hirap na hirap sila, hindi sila marunong mag-teknik at nakunit. Ayan na nga po, ang organization na ito ay dalawa po ang aming parang business. Yung una ay palon, tapos mayroon po kaming bigas na ibinibintas. Noon. At syempre naman talaga, pinag-free ko lagi na sana lalago itong grupo na to at makakatulong sa aming katulad naming Inday Jean. Uy, naka-English pa, mga katutubo ba? Basta ang karamihan dito member ay mga katutubong katulad ko. Sana all. At ayan na nga po ay tawang-tawa ako sa mga pinanggagawa nila dahil ang isang grupo na ay punit na yung eco-bag. Tama ba? Eco-bag? At syempre, bawal pala palitan ang eco-bag. Bahala ka na kung paano mo ito tatapusin ang larong ito. At ayan na nga, natatawa ako sa dalawang bata na yan. Hindi ko alam kung pilay ba yung isa. Pwede naman ihakbang. Kaya nga napupunit sa kanila ang eco-bag nila dahil ganyan ang kanilang pinanggagawa. At syempre ang nanalo diyan ay ang group 1, yung nasa may nakadilaw. At yan na nga po, tawang-tawa po sila ay parang nakalimutan nila na may kaidara na yung iba. At ayan na nga po naman ay palitan ng damit ay lipat damit.
Naku po, yung nililipat ba ang damit sa isang partner mo sa likuran mo? Kailangan mong ilipat ng maayos sa likuran mo. Ang kaso nga dito nangyari ay pagdating kay Nana, yan yung siya na lang mag-isa nagsuot ng damit tapos inilipat sa kabila. Tapos bumitaw naman siya ulit. O, 'di ba? Andaya na dun sa kabilang grupo, yung grupo ng aking mahiwagang ina. Basta sa time na yun, yung masakit yung tuhod ng nanay ko, ay nako, nawala po yung kanyang pagkasakit ng kanyang tuhod. At tapos, ang galing niya pang magmadali at magsabi sa kanyang mga kasama na bilisan mo. Ayan na nga, tumutulong pa siya maglipat ng damit sa kanyang mga kasama. Ayun na nga, iniba ko na yung kamera at kunting ibinalik ko na naman dun sa aking ina dahil hindi ako nakaka-move on sa kanya dahil siya lang mag-isa sinusuutan ng damit. Ayan na nga, ganyan dapat sana ganyan, diba ayan diba ang galing ang sa kanya kasi ang nangyayari ay bumibitaw tapos siya na lang yung sinusuutan ng damit. At ayan na nga po, kapag doon na sa hulihan yung damit ay kinakailangan pa nilang ibalik sa unahan o sa pinanggalingan. Natutuwa nga ako dito diba? Ang galing nila maglipat ng damit. Pero pag abot sa aking ina, ay nako, makikita ninyo kung paano ang mangyayari. Pero grabing saya ng puso ko dahil nakikita ko siya na tuwang-tuwa at enjoy na parang wala siyang nararamdaman sa kanyang katawan. At yan na nga po, siya na yung sunod. Tingnan nyo ang mangyayari. Bibitaw yan siya at siya na lang mag-isa ang susuotan. Uy! Siya na lang ba yung sinusuutan ng kaniyang leader? O di ba paano kasi bumibitaw siya? At basta po yung ginagawa ko sa mga oras na yan ay tawang-tawa na lang ako sa aking ina. Pero ang saya, basta ang saya niya. Yung nawawala yung mga problema niya, yung sakit-sakit sa mga katawan niya. Yung masakit sa kanyang katawan ay biglang nawala at mayroon pa siyang alam na lumulukso. Yun na nga, yung pinapanood ko sa kanya ay grabe niyang tawa. Sabi ko sa kanya, andaya mo inay, Diyos mio. At syempre may nanalo na at syempre yung mayroong dasyaon. Syempre sa grupo ng aking ina, sila yung nanalo. Diyan na nga, grabing tawa nila dyan at tuwang-tuwa. Yung iba nga habang nilalaro nila ay parang may lumulukso at lumulundag. Basta grabing sigawan nila. At kahit napagod na sila ay naku po, laban pa. At ayan naman ang yung isang laro. Yan, yung pa-shoot na straw sa bote. Ayan po, kailangan nilang i-shoot yung straw sa buti na yan. Dahil kinakailangan nilang i-shoot para may manalo. At dito naman akong tawang-tawa ako dito sa larong ito dahil yung iba parang walang ilong Uy, pero sa totoo lang, kahit na ako yung maglaro, hirap talaga ako sa larong ito, siguradong laglag ang straw. At ayan na nga po ang aking mahiwagang pinsan, nalalaglag talaga ang kanyang straw. Uy, ang kanyang drinking straw. Tama ba? At syempre naman dyan, pauna-una naman ang aking mahiwagang ina. Tingnan nyo at aantayin nyo at lumalakad na siyang papalapit. Ayan na, yan na nga, dumapa na siya at dahan-dahan na isinyut ang kanyang daladalang drinking straw sa buti. At syempre naman po, nagwagi siyang ma-shoot ang kanyang straw pero ang pinsan ko ay patuloy pa rin ginagawa ang kanyang lahat ng kakaya. At syempre matiyaga siyang kung paano niya ito ma-shoot ang kanyang drinking straw sa buti. Ayan na nga, siyempre kailangan mo magsipag at magtiyaga. Kapag walang tiyaga ay siguradong wala kang mailalaga. Ayan pa yung isa. Basta ang oras sa oras na iyan, yung nguso ko ay mahaba na sa kakatulong ng pahaba ng nguso. Basta hindi ko mapigilan na ipahaba ko yung nguso ko. Hindi ko alam, basta gusto kong ipahaba. Uy, tama ba nguso? Basta sa amin, munong. Ang tawag namin kasi ipahaba namin yung munong namin.
At yan na nga naman ang mahiwaga kong auntie, o diba? Ang dami niyang RT, o diba? May pahiga-higa pa siya. Ayan, ayan, para lang ma-shoot. Ayan, ayan. Dahanan niya naman. Ayan, na-shoot niya din sa wakas. At syempre naman yung mga kasamahan niya ay nagsisigawan at naglulundogan para daw hindi daw sila matalo. Ayan na nga naman yung aking pinsan. At syempre pumunta ako dito kay Ate Chris dahil nakahanda na siyang pahakbang. Oo nga naman, kailangan mo diyang maging matapang. At ayan na nga, dahan naman siyang bumaba at isinyut doon. Habang lumalakad ako dyan ay grabing tawa ko at parang hindi na ako makahinto sa kakatawa. At ayan na nga po, patuloy silang nagpapashoota ng drinking straw nila at sinisikap naman nila ang kanilang lahat ng kanilang mga kakayanan. At syempre medyo nagpapalayo ako, baka kasi masuntok ang aking tiyan. Abaw, lago tayo, ma-hospital tayo ng hindi oras. At ayan nga, ang mahiwaga kong pinsan ay patuloy pa rin siyang nagpapashoot sa buti at sa wakas na i-shoot niya din. At ayan naman, ang isang nilalang na babaeng maganda ay ginagawa niya pa rin ang lahat ng kanyang kayang gawin. Aalis sana siya pero pinigilan siya ng kanyang leader at ipinabalik na magpatuloy na lang siya dahil isa na lang, iisa na lang siya para sila daw ay mananalo. Ayan na nga, habang sila ay nagtatawanan at ako ay patuloy pa rin nagbibideo. Kala ko yun na ang last, yun pala ay may last pa si Ate Inday. Pero yun nga ay may nanalo na sa kabilang team. Hanggang dito na lang ang aming video. Salamat po sa panonood!